Masama ngayon ang simula para kay Klay Thompson, matapos simulan ang 2023 hanggang 2024 season na may 6-2 na record. Ang Warriors ay natalo ng 7 sa kanilang huling 9 na laro, sa kabila ng mga yan si Stephen Curry ay patuloy na naglalaro sa isang antas ng MVP. Sa 16 na laro si Klay Thompson ay nag-average lamang ng 15 points at 3.3 rebounds kada laro habang nag-shot ng 40.2% mula sa floor at 36.7% mula sa 3-point range, na lahat ay mas mababa sa average niya noong nakaraang season. Sa edad ngayon ni Klay Thompson ang 33 taong gulang ay nakaharap niya na ang isang ACL at Achilles injury na nagpunit sa kanya sa back-to-back na mga season. Hindi lamang ang mga pinsalang ito ang naging problema ng veteranong gwardya, ngunit siya rin ay nakikitungo sa stress ng mga negosasyon sa kontrata. Nakatakdang maging unrestricted free agent si Thompson sa susunod na off-season at walang pag-unlad na nagawa sa pakikipag-usap sa kontrata sa Warriors hanggang sa puntong ito. Ayon kay Kendra Andrews ng ESPN, ang mabagal na pagsisimula ni Klay Thompson sa season ay dahil sa kanyang mga negosasyon sa kontrata na nagpapabigat sa kanya. Masasabi na si Klay Thompson ang pangalawa sa pinakamahusay na 3-point shooter sa lahat ng oras sa likod ni Stephen Curry. Si Thompson ay higit na may kakayahang makawala sa kanyang kamakailang pagbaba ng pagbaril sa anumang partikular na laban. Kamakailan, umiscore si Klay ng season high na 23 points laban sa Phoenix Suns na merong 6 sa out of 10 shooting mula sa malalim. Ang katotohanan na si Thompson ay umiscore ng mahigit 20 points sa dalawang laro nito ngayong season ay tiyak na nakakabahala para sa Warriors kung ano ang dapat gawin sa kontrata. Ang bawat manlalaro sa paligid ng liga ay palaging naghahanap upang maglaro sa isang mas mataas na antas kapag sila ay nasa 1 taon ng kontrata. Para kay Klay Thompson, maaaring ito na ang kanyang huling pagkakataon para patunayan ang kaya niyang gawin. Samantala si Klay Thompson at ang Warriors ay babalik sa aksyon na muling makalaban ang Sacramento Kings sa kanilang huling in-season tournament. Ang Miami Heat ay nakikipaglaban na wala ang kanilang star player o wala ang kanilang nangungunang core. Kamakailan lang hindi nakalaro si Tyler Herro dahil sa injury nito kasabay doon na nawala din si Jimmy Butler. Marami na ang nagbago sa koponan tulad na lang ng pagkawala ni Gabe Vincent na napunta sa Los Angeles Lakers. Last season nakaabot sila sa 8th seeded na nakapunta pa sa NBA Finals, ngunit sa kasamaang palad tinalo sila ng Denver Nuggets. Sa ngayon naging kampante ang koponan dahil sa nagawa nila last season, ngunit sa ngayon napabalita na ang Miami Heat star na si Jimmy Butler ay mawawala na naman sa lineup para sa isang mahalagang in-season tournament laban sa Milwaukee Bucks. Mawawala si Butler sa laro dahil sa sprained right ankle injury. Hindi nakuha ni Butler ang huling laro ng Miami sa isang pagkatalo sa score na 112-97 laban sa Brooklyn Nets noong Sabado. At hindi din siya nakakuha noon ng 2 pang laro ngayong season, una noong October 28 laban sa Minnesota Timberwolves at pangalawa nito lang noong November 11 laban sa Atlanta Hawks. Si Jimmy Butler nga ay may average na 20.7 points at 5 rebounds at 4 assists, na merong shooting na 46.2% overall at 41.5% mula sa 3-point shot ngayong season sa 14 na laro para sa Miami Heat, na may kasalukuyang record na 10-7 na humawak para sa number 5 sa Eastern Conference.